Yang katawan na yan ngayon, ang papatayin, yung katawan na yan ngayon, nakita natin sa bundok ng Kalbaryo, yan yung sinaktan, yan yung nilagyan dito ng mga tinik-tinik, yan yung tinusok dito, bloody. Siya yung sacrifice, na parang animal sacrifice. Itong katawan na to. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ang sabi ng sumulat ng Hebreo. Kasi siya yung gagawing hain at handog. Kaya nga hindi niya ibig to eh. Kasi siya yung hain at handog eh. 10:6. Sa mga handog na susunugin at mga hain patungkol sa mga kasalanan, hindi ka nalugod. Hindi ka lugod-lugod pala yung nangyayari dito. Bakit? Kulang. 10:7. Na magkagayon sinasabi ko, narito ako'y pumaparito sa balunggo ng aklat ay nasusulat. Anong balunggo ng aklat? Scroll. Ano yun? Old Testament. Ano po? Nasusulat daw tungkol sa Kanya upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Kalooban mong ako'y ipako sa cross? Sige. Kalooban mong ako'y mamatay para sa kasalanan ng lahat? Sige. Ako ang magiging pantubos. Ama. O magkakatawang tao ka, anak. Ayun. Then I said, here I am, it is written about me in the scroll. Ano yung scroll na tinatawag? Nasa Old Testament na scroll. Law of Moses, the prophets. I have come to do your will, O God. 10:8. Sa itaas ay sinasabi mga hain at mga handog na susunugin buo at mga hain patungkol sa kasalanan. Hindi mo ibig at di mo rin tinalugda. Alin? Mga bagay na inihandog ayon sa kautusan. Ano yun? Ano yung mga inihandog? Ayan o. Animal sacrifices, burnt offerings. Ayaw ng Diyos yan. Gusto ko tao. Ito. Yan ang sunugin, yan ang ihandog. Parang gano'n. Hindi naging kalugod-lugod. 10:9. Saka sinabi niya, narito ako'y pumaparito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sabi nitong iba, ay inalis yung Old Testament. Ay hindi May tipantong nakalagay dyan. Inalis ang una. Ano yung una? Ito. Yung animal sacrifices, ito yung inalis. Bakit inalis? Bakit? Dadating nga siya nga yung hain eh. Paano mo papatunayan niya, Brother Willard? Di ibahin natin yung translation. Ito kasi ADB. ADB ito, ano po? Ang basahin natin na yan, ASND. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang ama, nandito ako para sundin ang kalooban mo. Kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ang paghahandog ni Kristo. Ayo. Inalis niya yung una upang itatag yung ikalawa. Alin ang ikalawa? Yung bati niya. Ano po? 10:9. Ito naman ay Filipino Standard Version. Idinagdag din niya, masdan mo, O Diyos, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang pag-aalay upang bigyang daan ang pangalawa. Ano yung pangalawa? Ang pag-aalay ni Kristo, yung body niya. Napakalinaw. Ano po? Hindi tipan yung inalis. Ano yung inalis? Animal sacrifices. Then said, He, Lo, I come to do thy will, O God. He take it away the first, that He may establish the second. Ano yung inalis? Lumang tipan? Hindi. Ang inalis yung animal sacrifices at burnt offering, that He may establish His body. Ano po? Jesus, though as the perfect sinless human sacrifice for sin, fulfilled the need for that blood sacrifice once and for all. 10:10 ng Hebreo. Sa kalooban iyon tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Ito lang yung handog, wala na. Tapos na tayo dito. Sa 10:11. At katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nakakasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan. O hindi wala palang kwenta. Hindi naman pala nakapag-alis ng kasalanan. 10:12. Ngunit siya, si Jesus Christ, nang makapaghandog ng isa lamang hain, yung kanyang katawan, binatay siya, patungkol sa mga kasalanan magpakailanman, umupo sa kanan ng Diyos.
10:14, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanpaman ang mga pinapaging banal. Ayun, no? Diba? Napakaganda ng may Diyos. Diba? Jesus did not abolish the law. He fulfilled them with every word and action of His life. Mabigat sigurong paksa ito. Ano? Kaya sinabi niya, hindi ako naparito upang sirain yung kautusan, kundi upang ganapin. Wala na tayo sa ilalim nitong mga ito. Ano po? Kundi tayo ay nasa bagong administrasyon ng ating Panginoong Hesus. Kaya wala tayong ginaganap na mga animal sacrifices na ginagawa ng iba. Ano ang ginaganap natin? Pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro ng Panginoon. May talata ba yun? Yes. 1 Corinthians, laging pinabasa. Ano po? Chapter 11. Kailan ginaganap? Upon the first day of the week. 1 Corinthians, chapter 16. Ano? Yun ang utos ng Panginoong Hesus eh. Naggawin natin yun. So sana po, naintindihan natin yung fulfillment of the law. Ano po, na binabanggit dito, walang iniba ang ating Panginoong Hesus. Kundi ipinakita sa atin ng mga salaysay na siya yung magiging katuparan, hindi niya inalis yung kautusan. Ang inalis, ito lang, animal sacrifices at mga burnt offering kasi siya yung ipapalit eh. Ano po? Siya yung magiging hain at handog na susunugin para sa kasalanan ng lahat ng mga tao. So sana ay naging malinaw po sa bawat sa atin ang paksang ito at naging kaaya-aya nawa ang ating pagpapaliwanag at pagsamba sa Diyos sa bagang ito. Tayo po ay dadako na sa ating gawain ang pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro ng Panginoon na ating ginagawa.